I would like to emphasize the part of the story where our second and third branches actually failed. We thought differently about the concept instead of listening to the customer. Why would you do trial and error when there's a person who's already experienced that and you can just ask? When you open a restaurant, you will lead people, you will create, promote, and market a brand, and then number 3, you will manage a business. Akala ng iba, yung pangatlo lang yung gagawin mo. Well, the biggest is how they plan to manage the restaurant. Sino magtututok sa ano? Isa sa mga typical coach yung bayaw ko kasi wala siyang ginagawa masyado. Ako, red flag yun. Yung fundamentals must be in place before you open. Ano yung ideal na profit margin para maging sustainable ang isang food business na restaurant? Dapat hindi So, what is the hardest truth about franchising? Kasi maraming OFW, gusto ko mag-franchise. Ano yung pinakamasakit na katotohanan na hindi alam ng tao? I think it's related to what I just said about. This is Money Masters, where true stories spark real change. So, sige, bring us to your journey na. Yung Buffalo. After Outback. Yung Buffalo and Wings. How did you start? Magkano ni-start mo? So, after working in Jollibee, Outback Steakhouse, failed business, and then Shakey's. Nag-Shakey's pa ako, coach. Yung mentor ko na matagal kong nakalimutan nung matagumpay ako, dinala ni Lord sa akin. Pinaalala niya na may tutulong sa akin. So, siya yung tumulong sa akin makarecover. No? Gave me an opportunity to do area manager sa Shakey's, and then bumalik akong Outback Steakhouse, bumalik ako ng Shakey's. Yun yung lesson doon is never burn bridges. No? Yeah. Pag ako umalis ako sa kumpanya, I always talk to the owner as much as possible. Kung accessible naman, I politely, say my goodbyes and explain why I'm leaving, and then wag magsusunog ng tulay. So siguro prior to that, sorry to cut you, I just like to put emphasis on what you just said. Alam nyo, ito lang, ako rin, I made some mistakes in the past. Yun nga, bata ka, hindi mo alam And then, you burn bridges. The world is too small. Kaya nga kung may mga pagkakamali ka sa buhay, nang realize mo, humingi ka ng tawad at paumanhin sa mga taong nasaktan mo. At kung ikaw naman ay lilipat, diba, make sure na ayusin mo yung pagpapaalam nga, yung respeto ba. Kasi minsan natatakot tayo, baka sabihin, di ba? Kung bakit ka na lang, ang tawag doon, silent quitting ba yun? Quiet resignation. Silent quitting, or quiet resignation. Na parang and it leaves a bad impression. Ay nako, tapos di ba kakalat yan? Nako, huwag niyong kukunin yan, iiwanan kayo sa ere niyan. Di ba? Which is not good. So, I think, na be brave enough na to, number 1, if you did hurt someone, ask for an apology. And number 2, bago ka talaga lumipat, or let's say, bago ka, ayusin mo. Yung tama yung ginawa mo. Laki ng respeto ko sa mga taong ganun. So, can you continue what you just... 2009, because of yung mga relationships na na-build ko over the years, my former colleagues invited me to again, napaso ako natakot ako magnegosyo, And also there's the comfort of having gumaganda na yung career ko, coach regular income. Hindi na ako medyo higher level na yung so benefits, income So nakakatakot magnegosyo ulit, but I would say that I thank my friends, my co-founders of Buffalo Wings and Things, because they really forced me. They forced me, pinagtagtiman nila ako to convince me to venture again. Kasi natuwa sila ron sa consultation na ginawa ko sa kanila. They had a previous restaurant na sa MOA, bago pa yung MOA noon, and then it failed. And I was the one who helped recommend na isara na. Stop the bleeding. We did computations, and I shared to them my insights. Ito yung reasons why hindi dapat magpatuloy. Financial projections and everything. And they appreciated that. So, ang naging dilema nila, saan gagamitin yung mga ginamit sa MOA? Kitchen equipments. So, nag-isip sila, and then sinama nila ako. So, that was the birth of Buffalo Wings and Things. We had a humble beginning sa Ortigas Home Depot. Ngayon, upper deck na yan. Pero nung araw, Eskinita. Doon kami sa looban, sa may Cafe 80s, katapat namin yun. Reyes Barbecue, katabi namin. So, dinner only. Kasi, among us, yung isa lang co-founder ko yung walang day job
all of us may day job kami. So, the two of us, si Sunny, saka ako, si Chef Sunny, and then ako. So, sa gabi, darating kami, naka-backpack galing sa trabaho. Saka lang namin bubuksan yung restaurant. Wow, ang galing. Alam mo, yun yung kagandahan mga kapatid. No? I just want to encourage you, no, na never put your eggs in one basket. What do I mean? May day job ka na, keep your day job, that will pay your bills. But what you do after 5 o'clock up to midnight will help you build your dreams. Do you agree? Agree. O hindi naman sa gusto mo iwanan ng trabaho mo, hindi yun eh. Pero kailangan may fallback ka pa rin. So, from one branch, walk us through how many branches na right now? We have 50 right now, but I would like to emphasize the part of the story where our second and third branches actually failed. We thought differently about the concept instead of listening to the customers. Buti na lang mabilis yung pag-adapt namin. No? So, we opened in Green Hills, we opened in BF, Aguirre. Nilalagay namin siya sa inuman na lugar. Akala namin, yun yung market namin. Oh, yung mga... And then people told us, no, they were looking for rice. They wanted us to open for lunch. And then we realized, no, we pivoted. So, yung losses sa Green Hills, sa BF, ano na yun? Charge to experience. Ano muna, laban tayo ulit. So, we were given the opportunity kasi binibisita kami ng mga mall people. Eh. They were really impressed with the brand. No? And a lot of people thought it was an American brand. Tapos marami pa. Ang style ko pa, coach, mahilig ako sa basketball. Nag-iimbita ako ng import. Saka mga Phil-Am. Kasi pag nakikita ng customers na yung mga tao doon, di ba? This is supposedly from the US and they're saying it's legit, di ba? So style lang, no? Medyo visual, optics, di ba? Ang dami Amerikano rito, di ba? So, and then napunta kami sa SM. SM North EDSA, Ayun SM ang pinakamalaki. Mega Mall. Yeah. North EDSA, I think, was one of the, di ba? Most successful. Yeah. Mega Mall, up to now, andun yan. North EDSA hanggang ngayon, andun kami, coach. And for you to sustain in the mall for more than 10 years, malaking bagay yun. Yeah. Because we had the right business model. Ano yung business model na maliit. sinasabi mo? Ha? Maliit kami sa loob ng mall. So, di ba, some people would say, huwag kang magmo-mall. Depende. So, what our strategy was, we were the first actually, ang tawag namin, ginawa namin, inimbentohan namin ng tawag, fun casual. Kasi hindi siya full casual dining na malaki, but it's a small casual dining restaurant. Meaning, it's sit down. You know, you don't line up. You sit down, you get served, but it's a small space. Kasi ang kusina namin maliit. So, ano yung specialty sa Buffalo and Wings? Yeah. Ang core product namin is chicken wings. Okay. So, the strategy behind that is, at that time, wala pang wing-centric restaurant sa Pilipinas. We were working in, Ed worked in Fridays, I worked in Outback. Alam mo, ang wings, 1999, imagine coach, 425 pesos. So, hindi makakain ng pangkaraniwang Pilipino. So, we saw that opportunity na, sa lahat na pinagtrabahuhan namin, ang number one American appetizer, wings. So, there's an opportunity. No? So, we opened in 2009, 124 pesos for 5 to 6 pieces of wings. Wow. Ang ginawa namin, tinanggal namin yung celery, yung carrots, nilagay na, yung blue cheese, if you want blue cheese, you can buy it for 29 pesos. So, baga, focus on what matters, the wings, and then we were able to sell it. But, up to now, I always say, we're not about wings, we're about flavors. Na-capture namin early on yung, yung trend ng customization. People would like to enjoy their own, flavors. No? So, iba-ibang flavors. Yes. Ilang mga flavors ngayon sa 18 flavors kami. Wow. Garlic parmesan. Yung mga pinakasikat, creamy salted egg, garlic parmesan, honey barbecue, New York's finest, yung traditional na Buffalo style. So, you would say na talagang naging successful yan because you've learned from first branch, second and third failed, and then on the fourth branch, di ba, doon na kayo natuto talaga. Yung fourth branch, company-owned or franchise? Company-owned kami dati. Company-owned kami nung nagsimula kami talaga. I think we reached about 12 stores. Company-owned. No, So, ano yung reason behind why company-owned first, hindi ka nag-franchise? Kasi marami ngayon, di ba, mga negosyante nag-uumpisa, kumita lang ng isang branch, nagpa-franchise na. Bakit hindi kayo nagpa-franchise agad? Well, ang philosophy kasi namin, you don't practice on your customers. In the same manner, you don't practice on your franchisees kasi ang irresponsible eh. Like, if your system is not yet fully established, if you have not learned a certain amount of lesson yet, wag mo munang i-franchise. Kasi ang pinaka-value para sa akin to, coach, may framework uli ako, no? People,
brand business. So, bago magtagumpay yung business, there are two critical elements. Who is behind it? Ano yung character and competence nila? Are they trustworthy? No? And then number two is yung brand. No? Pag hindi po pa nabibuild yung brand, na confident ka, pag binigay mo sa franchisee, magkakaroon ng benta, and so on and so forth, yung systems, yung standards, etc. Hindi nagtatagumpay yung business. Kasi the third element is a profitable, scalable, and sustainable business model. Yeah, para siyang PBB, no? People, brand, and business. Yes, I always remind myself of that, and I tell people when I'm asked, you're not just opening a business. When you open a restaurant, you will lead people, you will create, promote, and market a brand, and then number three, you will manage a business. Akala ng iba, yung pangatlo lang yung gagawin nila. So, what is the hardest truth about franchising? Kasi maraming OFW, maraming tao, di ba? Gusto ko mag-franchise. Ano yung pinakamasakit na katotohanan na hindi alam ng tao? I think it's related to what I just said about people brand business. No? Ang tanong ko parate, sino po ba yung magmamanage? Kasi alam natin kung sino mga kapital eh. Pero ang importante, coach, sino yung magmamanage? Sino yung day-to-day na magpapatakbo ng negosyo? Yun yung katotohanan. No? I'll give a different scenario na, di ba, isa sa mga popular businesses sa mga OFW, yung pag-uwi nila, di ba, yung may magpo-propose na kamag-anak. Kuya, bili tayo ng van. Oo, bili tayo Tapos ng jeep. ano natin, iparkila Paupa. natin. No? And then the OFW is abroad, of course, no? After that, productive trip of having a business, supposedly. And then, ano nangyari? Hindi natutukan eh. So, I always ask, no, kung sino po ba yung magiging hands-on. Yun yung natutunan ko, yung managing partner na term. Sino ba yung magiging managing director, managing partner? Ganun din ba sa franchising? Oo, kasi importante na ma-realize mo, hindi lang maglagay ka ng manager, autopilot yan. You have somebody from your group of, sino yung magiging managing director nyo? Sino yung tututok sa negosyo? And then we provide training for that. No? Ano yung mga importanteng sistema na dapat yung tinitingnan. So what do you look for naman in a, kunyari ako, magpa-franchise ako. Anong dapat kong tignan sa isang nagpapa-franchise bago ako mag-invest? Well, yung binanggit ko kanina, no? Sino yung mga tao behind it? Okay. Oo, kasi yun yung susuporta sa'yo eh. It's easy to open, but even during opening, pag hindi supportive yung franchisor, mahirapan ka, no? What are their systems? Pangalawa, no? Yung model nila ng sistema and standards. No? And then lastly, yung in-reverse ko, iniba ko lang yung order, but yung ano ba yung binibili mo? May value ba yung brand? No? Or pwedeng kopyahin. Madali bang kopyahin, di ba? So, siguro share ko rin, coach, no? Kung checklist yan, meron bang signature dish? Okay. Yung signature dish, ibig sabihin, hindi madaling kopyahin. No? Yung recipe is proprietary, no? And may following yung, may prueba, no? You can ask, ano ba yung pinakamataas na benta na tindahan, and ano rin yung pinakamababang benta na tindahan, para makita mo yung best case, saka yung worst case. Okay. No? And then, ask yung profile ng dalawang tindahan na yun, para alam mo kung anong location. Dapat makausap mo mismo yung tindahan, di ba? Yes. O kasi hindi pwede yung sabihin, syempre magaganda lang. Yep. So, and then dun sa aspeto na yun, coach, you also have to consider yung signature experience. Anong model ba ng negosyo? What are they known for? Do they have good hospitality and service? Because whether we like it or not, no, if you want to, especially in our segment, casual dining, malaking bahagi pa rin yung, kahit masarap yung pagkain, kung hindi magandang hospitality and service culture. Ikaw, as a franchisee applicant, paano kang sinervisyohan? Kasi that is an indicator already of their service culture. No? And then lastly, yung pinaka-importante yung binanggit ko sa'yo kanina, ask them about their business model. Yeah. Diba? Ano yung food cost, ano yung average daily revenues, ano yung rental model, ano yung EBITDA, no? Let's talk about food. Ano yung ideal na profit margin para maging sustainable ang isang food business na restaurant? Dapat hindi 15 to 18% EBITDA, no, or cash flow. No? Ibig sabihin yung income na, no, for you to be able to reach that, no, may certain level of benta,
yun doon pumapasok yung value ng brand eh. Kaya ba nitong brand na to na Humatak. umatak ng tao? So, that's why you ask, ano yung pinaka-top performing stores, ano yung pinaka-worst performing stores. Ano yung mga location nun, ba't sila, Big Four lang naman sa restaurant eh. Revenue, food cost, rent, labor cost, and then rent. Tama. Yung labor model namin, yun yung isa sa mga importante, no? Like, we open small stores, kaya yung labor is manageable, rent is manageable. So right now, what do you look for naman when choosing yung mga applicant na mga franchising partners? Yeah, literally, ideally, I eat wings with them. I eat with them in the restaurant, and I ask them, no, if in case nag-meeting kami sa probinsya, walang buffaloes doon, I ask them if they have tried the product, and I get their feedback. Kasi gusto ko maintindihan kung na-appreciate ba nila talaga yung produkto or sa negosyo lang sila Habol. interesado. Oo. Sabi nga, di ba, ang taong nagdala lang ng pera din lang yung hahanapin niyan. Ano yung value na idadagdag nila? Aside from being investors or franchisees, do they have a good relationship in the community? Have you turned down any applicants? Marami. Oo. Politely, you do that. Ano yung mga, yun nga, aside from sinasabi mo pera-pera lang, ano pa yung mga signs na hindi siya potentially magiging magandang partner? Well, the biggest is how they plan to manage the restaurant. Sino magtututok sa negosyo? Di ba, kunyari pagkausap mo, nagtinginan ng dalawa, ibig sabihin Well, isa sa mga typical, coach, yung yung bayaw ko kasi wala siyang ginagawa masyado. Patay Naku, tayo. red flag yun. Di ba? Red flag yun. No? Kasi unang-una, yung family dynamics, mahirap i-manage. Totoo. Paano mo pagagalitan yung bayaw mo? Exactly. Di ba? So, right now, how did the growing business change you naman as a leader? You have to constantly learn because number one, yung growth and expansion does not happen automatically. You have to compete. No? You have to compete with other restaurants. You have to compete with yourself. Meaning, yung complacency. Yan ang pinakamabigat na kalaban mo, yung comfort zone. No? Mahirap pag napunta ka doon yung okay na ako. I've reached this level. So, but the exciting part of my role up right now is how do you take it to the next level? So as I've mentioned to you, right now I'm very much passionate about yung bringing in investors to the country. Kasi nabigay na blessing sa akin yan ni Lord nung pandemic that I met investors from the US who were surprised to learn about the opportunities here in the Philippines. Hindi nila alam eh. So namulat yung mata ko na there are a lot of things that we can do in the restaurant industry pa lang that to invite investors over in the Philippines. Lalo ngayon, hindi magandang business landscape sa Amerika, sa restaurant particularly. Yeah. Diba? Unimaginable, no? It's $20 per hour minimum wage, no? Yes. And then the rents are sky high, and then people have, nag-migrate sa platforms, no, from dine-in, nag-iba na. So they're really bringing people investments here. So babalik naman tayo. Ako very interested ako sa framework na naman grabe. Ang dami kong natutunan. Food cost, labor, rent, and Yung revenue. Kaya bang for example, kailangan mo, how much sales do you need for it to be profitable? Yeah. Kasi ultimately, ang goal ng business, yes, as we serve the need, di ba? But it's all about income. Kasi you cannot sustain the business na walang kita. You're not running a charity, right? Hindi pwedeng break even lang. So, what money lesson naman did you learn the hard way? Ikaw, personal. Marami kong money lessons. I wasted a lot of time not being focused on what really matters for my future, for, investments, pag-iipon. Nakalimutan ko yan eh. Kasi growing up na hirap sa buhay, minsan may temptation to splurge, no? Yeah. And then the company that you keep, no? You have to be aware. Yung mga nakasama mo. Yung for example, are you using your time to learn something of value? No? Kasi ang pag-iipon hindi lang pera eh, pag-iipon din ng value, no? Meaning pagbi-build ng value sa sarili mo. You're using your time to build value. You're learning, you're building a skill, learning a skill, developing leadership as a leader. Naniniwala ako doon eh. Kaya time is very important. No? Time and money. Money is an option that's created with proper use of time. Kaya ka nakaka-create ng money kasi alam mo paano mo gamitin yung oras mo. Kasi ang danger is not
how to use your time is how not to use your time. Ano yung hindi mo dapat pinag-aaksayahan ng panahon? Alam mo, ito lang masyado natin kasi minsan na-overlook pa yung panahon ng oras. Yun, di ba? Yung parang, may oras pa naman tagal pa naman Pero in reality, when money is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. Yes. But when time is lost, everything is Everything lost. is lost. Totoo yan, Coach. Yeah, like for example, ako, huwag niyo na ako hulaan kung ilang taon ako. Kasi natawa ko punta akong Bora. Ito lang, side note lang to. Pumila ako sa senior, lumapit yung gwardiya sa akin. Boss, pang senior po yan. Kesa naman yung hindi ka pa senior, hiningihan ka na ng ID. Di ba? Oo nga. Dito po kayo. Tay, dito po kayo. Yeah, Coach? Di ba? So, ito naman, how do you decide right now, learning from your mistakes, the mga money lessons, how do you decide right now as Coach Romel, when to spend and where to invest? Dalawa yun. Isang spend, isang invest. Yung spend, di ba, for enjoyment, pleasure, investment for the future. Well, in both ways, you have to be mindful of yung purpose mo. Why are you doing it? Kaya powerful yung why Yeah, grabe, no? The power of why. Tsaka huwag kang magpaparush. Huwag kang maparush. Kasi lalo ngayon sa panahon ngayon, Coach, I'll give you an example. If you're about to purchase something, go on the internet. Tingnan mo reviews, tingnan mo yung value ng produkto bago mo bilhin. Hindi porke naka-discount, hindi porke naka-sale. Sale. Huwag kang papatol, no? Ang tanong, do you Bakit? need it? Oo. Why are you purchasing it, no? Oo. And then the discipline of space, yung maganda rin yan, no? For example, will this purchase make me want to create more space in my house for this thing, di ba? So may collateral impact, no? So yan yung sa spending, no? Investing is about yung framework na people, brand, business. Doon alamin mo sino yung iniinvestan mo, ano yung intrinsic value niya, no? Kasi yung nagpapatakbo, yun naman ang yun ang importante, like even in stocks, di ba? Kaya nga inaalam mo yung mga storya ng mga CEO, di ba? Sila yung mag-determine ng change in leadership in a company will directly impact. Nakita ko yan First hand, kasi naging empleyado ako Nakita ko pag nagbabago yung leadership, nagbabago yung principles, nag-iiba yung direction ng kumpanya. So, who? People. And then yung brand, no? Does the brand still has value, no? Or magiging obsolete na siya? And then yung business model. Wow. How does the business earn? Meron bang multiple revenue streams, di ba? Yung pala hindi ko nabanggit sa revenue, no? Pagka single revenue stream ka na lang ngayon, mahirap na. Kailangan may multiple revenue stream yung business mo. So right now, let's talk about yung yung mga aspiring business owners. Para sa mga taong nag-uumpisa at gusto mag-umpisa ng negosyo, ano kailangang i-focus nila on the first year? Well, ako na-encounter ko from personal experience yung ikaw, I'm sure, mas maraming beses pa pang yung lalapit sa'yo may problema na yung negosyo. So, ibig sabihin, have that discipline of, yung binanggit ko kanina, analyze, strategize, gawin mo yun bago mo buksan. Gawin mo bago mo simulan. Hindi yung, sige, buksan natin, tapos we'll learn along the way. Diba? So that's very costly. Ang daming mentors na ako, I always volunteer my services, because I see a lot of people who are just jumping into it. Unfortunately, Coach, hindi ko alam kung I don't want to stereotype. Meron mga tao, sobrang kakilala ko na sila. Alam nila, nagpo-provide ako ng libre lang na coaching. And yet, magugulat ka sa Facebook, nagbukas na pala siya ng restaurant. But di man lang nagtanong, di ba? So, I don't know what that is, but... Yeah. And then, 1 year, 2 years later, sabihin sa'yo, Coach, tulungan mo naman ako. Tulungan mo ako. Di ba? And then, yun nga, wala yung fundamentals dun sa business. Kasi, yung fundamentals must be in place before you open. Yeah, alam mo, it really pains me talaga. Alam mo, I can understand where you're coming from minsan parang, ito pa, kamag-anak mo pa. Kaibigan mo pa. Totoo yun, Coach. One perfect example, may lumapit sa akin, na business restaurant din. Galing siya chef, pero nagtayo siya, hindi siya tinatao. Tinanong ko, saan? Mandaluyong. Okay, magkano per plate yung food? 500 to 700. Ilang parking space mo? 3. Disconnect. So ano disconnect yan? Sige nga. Yung market mo are people who have cars. So accessibility is very important. Convenience, safety.
yung market na yun, ang inaano, sa kung papark ko ba dyan yung sasakyan ko, baka mamaya magasgasan or mataas yung masayara, yung mga ganun eh. No? So, it should be well thought of. No? Kaya nga, nagigets mo. Yun nga, right from the start, sinabi ko, ang problema mo, location. Di ba? Hindi yung food. Di ba? Meron kang loyal followers, but your loyal followers will not wait. Yeah, will hesitate actually to go. Oo. Di ba? So, paano mo i-fix yun? Wala na. Sayang na. Yeah. Kaya nga, isa pa. Grabe to. Hindi ko makalimutan din to na may isang OFW na chef siya. Sabi niya, babalik na ako. Ano magandang negosyo para sa akin pagbalik ko sa Pinas? Alam mo, sabi ko sa kanya, bagay sa'yo, hardware store. Sabi ko, anong alam ko sa hardware store? Anong alam mo, chef? Anong pinakamalapit na negosyo, chef? Restaurant. Ba't nagtatadong ka? Di ba? Pero ito lang guys, ito lang. Later on, huwag kayong mawawala. We'll tell you, bago ka mag-start ng business, ano dapat mong unang gawin. For someone dreaming naman of having franchising one day. Kunyari, mayroon silang good concept, good idea. Gusto niya palaki. Ano namang kailangan nilang umpisahan at malaman? Well, you start with people. You have to build your team for franchising. Kasi ang dynamics ng franchising restaurant, iba sa puro company owned. No? It's very heavy on support. It's very heavy. For example, sa hire mo pa lang ng mga tao, hindi pwede sa franchising yung hindi service-oriented na tao. No? Kasi it will be about servicing, accepting calls from franchisees, providing assistance and support. No? Hindi kayo pwedeng hindi discipline sa mga financials. Kasi most of the franchisees are business people. So, malulook down ka ng franchisee kung mas marunong pa sila sa numero kaysa sa'yo, di ba? So, about the business, not in general. About the particular business. So, it's building your credibility. And kasi ang ending yan, coach, it's about trust. Yeah. So, your company should have that character and competence to earn the trust of the franchisees. Yeah. Yung people, finance, at saka yung system, di ba? Sistema, Kasi standard. kung wala silang system, i-duplicate mo, wala rin. Yep. Saka hindi magiging consistent pag walang sistema saka standard. So, ito yung final question ko. If you can give one honest advice to new entrepreneurs, what would it be? If you will allow me, Coach, I'll speak in frameworks again para madaling matandaan ng tao and, it will prove my honest intent to make all of this replicable. No? I don't take pleasure in people telling me that, ikaw marunong ka. I mean, the purpose is to share it. No? P to R. No? What is your purpose? P. No? What is your vision? No? Yung purpose, why are you doing it? Yung vision, where do you want to go? No? And then, close your eyes. Imagine, exciting ba yung vision mo? Diba? Imagine a restaurant full of people, etc. Where do you want to go? No? Sulat mo yan. And then, after why and where, how are you going to do it? No? Yung strategy. Meaning, what is the most efficient way of achieving your vision? Pagka nalatag mo yung tatlo, Coach, solid na yan. Kasi pwede mo nang planuhin ngayon yung mga detalye. Plan. People plan, brand plan, business plan. And then, yung sinasabi mo kanina, Coach, na napakahalaga, systems and standards. Maraming umi-skip dyan. Oo. Parang, okay na to. Alam mo namang gawin. Tapos nagre-reklamo, hindi ako mapag-day off. Hindi ka makakapag-day off pag walang sistema yung negosyo mo. Kasi ikaw lang gumagawa eh. Hindi, di ba? Pag nag-day off ka, iba gumawa, iba yung lasa, etc. Systems and standards. No? And then, yung panglima, action. Yung action mo, mas magiging disiplinado, consistent, intentional, dahil yung fundamentals na 5 nandun sa'yo. And then, results. Kaya siya P to R. Yeah. Guys, super powerful tong session na ito. And if you want to learn more, sino sa inyo, you want to learn more, type more sa comment section. Ang good news, actually, I have a parang module we did before, di ba? Yeah. At hindi lang si Coach Romel nandun. Alam ko, naalala ko, kasama pa rin natin doon si Chef Boy Logro. Chef Boy, si Ninong Rai. Yeah, I think nandun pa si Ninong Rai. Well, if you want to learn more about kung ano yung pinag-usapan namin doon, just type, more sa comment section. I'll send you the link for you to learn more. And FYI, itong part na ito, this one is for free. Pero yung isang part na yan, if you want to know more, nasa kabilang side yan. Okay? So, Romel, how do they get in touch with you right now? Ikaw, I'm sure may mga iba gusto naman magpa-personal coach sa'yo. Diba? Magpa-guide sa'yo. Ayun nga, paano ka makokontak?
The best way to contact me is through my email. No? It's very easy to remember, romelnang@gmail.com. ROMMEL nang ng@gmail.com. So, I used to have a live stream before na every Tuesday ng pandemic. So, tinigil namin after the pandemic na. It has 180 episodes, The Resto Coach. No? The Resto Coach. Yeah. It's on Facebook, it's on YouTube also. Yeah. Libre lang yun. Hindi, ako yung nagturo, nag-share sa'yo ng gawing resto coach, Yes, di ba? yes. Salamat, I can remember that. Alam mo, Romel, you're such a blessing. And I'm sure kung may struggling business ka, you want really guidance. No? Believe me, prevention is better than cure. Yung sinasabi ko nga, dapat sa mga starting, shout out sa mga starting, correct me if I'm wrong, dapat isama mo na sa capex mo ang maghanap ng isang marunong at magaling na consultant. Would you agree? Yeah, mentor. Kung ayaw mong tawagin consultant, tawagin mong coach, tawagin mong mentor. But it's very important na bago mo simulan. Bago mo simulan. Kasi doon pa lang sasabihin sa'yo, uy, huwag mo na gawin to. Hindi siya mag-work. Uy, okay to. Di ba? Or ito dapat adjust mo. So, kasama na. Kasi yun nga nag-i-invest ka na daan libo at milyon, tapos, mali pa na. So, sayang lang. Sayang yung oras, sayang yung resources. Oo. Why would you do trial and error when there's a person who's already experienced that and you can just ask? There's no harm in asking. Yeah. Diba? So, Coach Romel, thank you for being honest and real about your journey. Pero bago tayo magtapos, I would like to share with you some things. Siyempre, alam mo na ba itong 60,000 ipon challenge? Yes. Oo. Papanood ko yan. Oo, ito, siyempre, kung gusto mo mag-ipon, di ba? Start tayo sa maliit, sa 20, di ba? Shadan mo until such time you reach 60,000. Dito mo ilalagay yung barya at perang papel. Salamat, Coach. Oo, tapos, siyempre, bibigyan din ka na ng ipon cards. Ito, alam mo na ba to? Hindi ko alam. Ayan. Ito yung challenge. Maganda i-challenge sa empleyado. Araw-araw, pipili lang sila ng isang card. Bunot ng isa. Ito, Coach. Yan. Basa. Temperature Today Challenge. I-check sa weather forecast kung ano ang temperature in Celsius sa araw na ito at doblehin mo kung ano ang magiging product, yun ang ihuhulog mo sa ipon box. Example, 32 degrees Celsius is equal to 32 times 2, 64 pesos ang ihuhulog mo sa iyong ipon box. Ayan, di ba? Parang araw-araw, parang pick a card. And make it fun, no? Oh yeah, it is a fun way to make ipon. At syempre naman, Thank you, yung Coach. buong set ng books ko para ika nga ito yung Yayamanin Book Collection. Salamat, Coach. Oo. Para ako si Kuya Germs. Girls. Gals! Coach Romel, thank you for being honest and real about your journey from starting out sa mga mistakes to grow Buffalo Wings into what it is today. So there's a lot of aspiring business owners out there that, yun nga, guys, you can learn from. And by the way, saan yung mga branches pala ng Buffalo Wings? Well, in Luzon, marami na po lahat. Like in most of the malls, particularly in SM malls, we also have some in Ayala like Dorieta, Soledad, Nuvali. It's across the major malls. And we also have 4 in Mindanao. 4 in Mindanao. Search na lang, I'm sure sa TikTok, sa mga search na lang. Plus, are you open for franchising? Yes, we are. Actually, we're participating again in the Franchise Expo in April. So, visit us sa SMX, sa April yan. So, let me know. Yung pong email address ko, you can reach out to me and ask me about franchising and I will personally ginaguide ko pa rin po hanggang ngayon. There are things that I still do na hands-on talaga. Wow. So, this is one, franchising. Very good. So if you're watching this, dreaming of starting your own business or scaling what you already have or you want to start a franchise, alam mo, every big brand started from one small decision. And the reality is, yun nga, sinasabi nga niya, the business system of franchising is simple but it's not easy. Growth is not instant but it's possible if you're willing to learn, if you're willing to commit, if you're willing to show up. Maraming salamat for tuning in. If you like this episode, please type I like sa comment section and I hope you don't forget to subscribe on this channel. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina,
ang susi sa pagyaman. It's okay to outsource your accounting. It's okay to outsource your HR. But you cannot outsource growth to someone else. As a business owner, as a CEO, as the Grabe. founder of the business, Grabe. you are in charge of growing the business. The reason why your business is not growing is because you're not growing. My team and I really put in the best effort that we could. We created a marketing strategy for them. And within 2 months pa lang, that business was able to generate about $40,000. Bakit marami ngayon ang nagta-transition talaga sa freelancing or working from home? I think because What's one biggest mistake you have already made in your career as a agency owner or freelancer? I think the biggest mistake that I made was Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.